Minsan pa, isang pinagpalang hapon po sa ating lahat, sa aking mga kababayan mula rito sa Bohol. Pinabati ko kayo na isang pinagpalang araw sa ating lahat o pinagpalang hapon sa ating lahat. Narito naman po mga kapatid ang inyong abang lingkod, Brother Ed Sasam, upang patuloy na magbahagi ng mga salita ng Diyos na kung saan magbibigay sa atin ng kalakasan na kung saan ang lahat na halos na tao ay dumanas ng panghihina. Sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos ay ito ang ating dapat gawin upang patuloy tayong lumakas, patuloy tayong makatatayo, harapin ang mga iba't ibang sitwasyon ng ating buhay, lalo na sa panahon ito na dumanas tayo ng matinding pagsubok. So bago tayo magpatuloy mga kapatid ko sa Panginoon, ako'y manalangin, at kung gusto nyo sumabay kayo sa aking panalangin sa oras na ito. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, maraming salamat po Panginoon sa oras na ito, sa hapong ito. Salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy na ipinahiram niyo po sa amin, maging sa aming mga mahal sa buhay. Salamat sa buhay, sa aking mga kapatid, sa aking mga kaibigan, sa aking mga kapatiran na muli mong pinagkaloob sa aming lahat. Sa oras nito, O Diyos, minsan pa lumalapit kami sa iyo na nawa ang aming pag-aaral na yung mabuting balita ay samahan mo po kami at ipagkaloob mo po sa amin, sa bawat isa, sa sinumang makapanood ng live na video na ito, na loobin mo Panginoon na mabuksan ang aming puso, ang aming isipan, lalo na sa aming pananaw o paningin sa aming spiritual na paningin, na maunawaan namin, O Diyos, ang iyong mga salita, ang iyong mensahe po para sa aming lahat. Kaya, O Diyos, ipagkatiwala ko po sa Panginoon ang lahat, ang kabuuan ng pag-aaral namin ito. At ngayon pa lang inaangkin ko muli, Panginoon, na sa amin ang isang matagumpay o katagumpayan ng buhay na nagmula sa iyo, sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan Samahan, Anak at Espiritu Santo. Amen. So ang pagbasa natin ngayon mga kapatid ko sa Panginoon, ang pagbasa ay ating hanguin. Minsan napapabisaya ako, no? Ang pagbasa ngayon ay ating hanguin sa Mateo, sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 8, talata 1 hanggang 13. Ulitin ko, sa panulat ni San Mateo, Kabanata 8, talata 1 hanggang 13. Sabi dito mga kapatid ko sa Panginoon, nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya isang kitungin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagpagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang kitong. Huwag mong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote, pagkatapos maghandog ka ng haing inuutos ni Moses bilang patutuo sa mga tao na magaling ka na. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis, siya'y nakaratay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanyang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling ng aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga
nakatataas na pinuno at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka't siya'y humahayo, at sa iba halika, siya'y lumalapit at sa aking alipin. Gawin mo ito, at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito, at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang tatapon sa kadiliman. Sa labas doon mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo't mangyayari ang hiniling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon din gumaling ang alipin ng kapitan. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. So, minsan pa mga kapatid ko sa Panginoon, ang inyong abang lingkod, Brother Ed Sasam, ay minsan pa na magbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon upang makapagbigay man lang tayo ng kalakasan, panibagong lakas, panibagong pananalig. Kasi yung iba medyo nanghina ang pananalig, medyo nawawala ang pananalig sa ating Panginoon. So sa oras na ito, mas lalo nating kailangan ang mga salita ng Diyos na magiging tulay o maging daan upang tayo'y lumakas muli sa ating espiritual na buhay. So ulitin ko mga kapatid, isang pinagpalang hapon sa ating lahat. ang aking ibabahagi ko ngayon mga kapatid ay pamagatan ko pong ang biyaya ng Diyos o the grace of God. So sa ating pagbasa ng gospel, ating makikita na dalawang bahagi ito. Ang unang bahagi ay tungkol sa isang babaeng may kitong, at ang pangalawang bahagi naman ay tungkol sa isang kapitang Romano na may alipin, na may sakit, na paralisado ang katawan. Ibig sabihin, kung ating titingnan mabuti mga kapatid ko sa Panginoon, ang dalawang binabanggit ng mga tao dito, ang babaeng may kitong at ang kapitang Romano, kung ating susumahin pareho na mayroon silang problema. No? May problema sila dumating sa kanilang buhay. Subalit, nakikita ko rin na pareho silang pinagpala ng Diyos. Bakit? Nakamit nila ang kanilang mga kahilingan. Kaya nga ang title nito, ang ating paksa ngayon ay ang biyaya ng Diyos, the grace of God. Kaya ito ngayon ang ating pagtuunan. Titingnan natin kung ano ang aral na ating makukuha, ating pagninilayan, kung paano sila pinagpala ng Diyos. Ang mga taong ito may mga problema dumating sa kanilang buhay. Ating makita na sila ay mga answered prayer. So, ang tanong ko po dito, paano ba nila nakamit ang grasya ng Diyos o biyaya ng Diyos? How they gain the grace of God? Una dito mga kapatid, simple lang aking ibabahagi para madali nating maunawaan. No? Ang unang puntos ko po dito ay yung salitang lumapit sila sa Panginoong Hesus. No? Lumapit sila kay Hesus. Pareho sila. No? Ang babae na may kitong lumapit kay Hesus. Amen. Ang lalaking tinawag na kapitang Romano ay lumapit din kay Hesus. Ayon yan sa talata 2 at sa talata 5, kikita natin doon na magkapareho ang kanilang ginawa nang dumating ang kanilang o ang problema sa kanilang buhay. So ganun din sa ating buhay mga kapatid ko sa Panginoon, no?
kung dumating man ang mga problema sa ating buhay, mga sitwasyon na katulad nito ngayon, na talaga naman masasabi nating malaking problema sa ating buhay, sa ating mga mahal sa buhay, no? So ano nga dapat natin gawin ay gayahin natin sila, patuloy tayong lumapit kay Jesus. Amen. So sa panahon nila, physically nakalapit sila sa ating Panginoon dahil yun ang panahon ng ministry ng Panginoon nandito sa lupa. Nakakalapit sila sa ating panahon. Paano sasabihin mo, brother, paano tayo makalapit? Ang paglapit natin ay sa pamamagitan ng ating patuloy na panalangin. Without ceasing. No? Tuloy-tuloy na panalangin, walang humpay na panalangin. Dahil yan ang pamamaraan. Pamamaraan natin. Na, ibig sabihin, pagpapakita natin na tayo'y lumapit sa Kanya. Amen. Mateo 8:2, sabi doon, lumapit sa Kanyang isang kitungin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo ako'y iyong mapagpagaling o pagagalingin. Magpagpagaling. At sabi naman sa Mateo 8:5, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa Kanya. So ganoon din, sa ating pagpanalangin mga kapatid ko sa Panginoon, sa ating mga panalangin, nakikiusap tayo sa Panginoon, nakiusap tayo sa Kanya. No, sa paglapit natin kay Jesus, una ating siyang sambahin. No? Natural, kasi sabi yan ang ginawa ng babae na sa kanyang paglapit sa Panginoon, sinamba niya. Kaya kami mga kapatid ko sa Panginoon, bago kami manalangin dito sa office ng Bohol o maski saan man kami naroon, ang ginagawa mo na ay pagsamba mo na sa Diyos, pagpupuri, awit ng papuri, pagsamba sa Diyos. No? Niluwalhati natin ang Diyos, umaawit tayo, nag-praise and worship tayo bago tayo humingi o lumapit, makiusap sa Kanya. Amen. So ganyan ang dapat na paglapit natin sa Panginoon. Paglapit natin kay Jesus, ang dapat nating gawin ay sambahin katulad ng ginawa ng babaeng may kitong. Lumuhod siya, nagpatira pa siya at sinamba niya ang Panginoong Jesus. So dito, pinapakita dito mga kapatid ko sa Panginoon, no? Di ko man hinahatulan ng ibang mga paniniwala ng iba kasi sabi nila si Jesus ay hindi Diyos. So dito pinapakita sa ating pagbasa, ipinapakita diyan na ang ating Panginoon Kristo ay Diyos. Kasi sinamba siya. No? Amen. So, ang sinasamba lang naman dapat na sambahin, ang sabi, ang Diyos lang. So, ibig sabihin, hindi siya inawat ng Panginoong Hesukristo. Huwag mo ko sambahin. No? Di ako ang Diyos. Dapat sinabi niya yon. Pero, hinayaan niya sambahin siya ng babaeng may kitong. So, yan isa sa dahilan ng pamamaraan mga kapatid, kang paglapit natin sa Panginoon, ay dapat sambahin mo natin siya. Amen. Sa ating pagpapanalangin, mag-uusip muna tayo, no? Lalahtiin natin siya. At pagkatapos, saka natin hingiin ang anumang ating mga pangailangan, saka tayo makiusap sa Kanya. Amen. Pagkatapos natin sambahin si Jesus, saka tayo humingi. Amen. Hingin mo ang iyong kagalingan. Hingin mo ang mga bagay na gusto mo na makamit. Ibig sabihin, lalapit tayo sa Panginoon Kristo na may kababaan ng loob. Amen. Ayon yan sa talata 2. Lumapit siya, sinamba niya. Ganon din ang ang kapitang Romano. Lumapit din siya, may kababaan ng loob. So, isa sa kinalulugdan ng Diyos o isa sa kinahabagan ng Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, na sa ating paglapit ay pinupuri natin siya, sinasamba natin siya bago tayo manghingi o humingi sa Kanya. No? Hingi natin kung ano mang ating mga pangangailangan, ano mang gusto mo para sa kapatid mo, para sa anak mo, para sa sarili mo. So, walang imposible, nakamit
ang biyaya. Gumaling ang babaeng may kitong dahil sa kanyang paglapit sa Panginoon at sa pagsamba niya, no? At kasama na siyempre ang paghingi. Ganon din naman ang ginawa ng taong o general, no? Ang taong Kapitan Romano pala. Kapitan Romano. Ang ginawa niya, lumapit siya sa Panginoon at nagpatira pa at nagpakumbaba din at anong sinabi? Humingi. Humingi din. Pareho silang humingi. Ano ang hiningi ng Kapitan Romano? Kagalingan ng kanyang alipin na naparalisa. So, yan ang isa sa pamamaraan upang tayo tugunin ng ating mga panalangin na makamit natin ang mga biyaya ng Diyos. Amen. Ang ikalawa, mga kapatid ko sa Panginoon, ay ang hipo at ang salita ni Jesus. Kaya nakamit nila, kaya naggumaling sila. Gumaling at gumaling ang alipin ng Kapitan Romano sa pamamagitan ng ang salita at paghipo ng Panginoon, o ang paghipo ng Panginoon at ang salita ng Panginoong Jesucristo. Mateo 8:3, sabi doon, hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang kitong. Sabi naman sa Mateo 8:7, paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ito namang sagot niya nga doon sa Kapitang Romano. So doon makikita natin na sa pamamagitan ng salita. Kasi sabi ng Kapitang Romano sa Mateo 8:8, ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan po ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Sabi nga, just say the word. Sabihin mo lang ang salita, Panginoon, at gagaling na ang aking alipin. Ang sagot ng Panginoong Jesucristo, ibig ko, I will. No? Pupunta ako, sabi pa niya. So, ang salita pa lang na gano'n, mga kapatid, sa Panginoon, sabi ng Panginoon sa babaeng may kitong, ibig ko, gumaling ka. Ano nagpapagaling? Yung salita ng Panginoon Jesucristo. Ibig ko, gumaling ka. Ganon din ang sinabi niya doon sa kapitan. Amen. So napaka simple lang naman pala ang dapat natin gawin, no? Lumapit tayo sa Panginoon at ang sagot naman ng Panginoon, ibig ko. Kapag sa paglapit natin sa Panginoon, pagkatapos natin humingi sa Kanya, pagkatapos natin sambahin at pag humingi na tayo sa Kanya, ang sasabihin ng Panginoon ay, ibig ko, gumaling ka. O ano pa man ang ating mga kailan, ibig ko, makamit mo ang kagalingan mo. Ibig ko, answered prayer ka. Hallelujah. Amen. Kaya ang nagpapagaling, bakit nila nakamit ang kagalingan? Sabi doon sa aking pagninilay ay sa pamamagitan ng paghipo ng Panginoong Jesucristo. Paghipo at sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa kanyang mga salita. Amen. Just say the word, sabi ng kapitan. Sabihin mo lang, po, Panginoon, at gagaling na siya. Gagaling na aking alipin. Amen. So natanggap nila ang biyaya, na-answered prayer sila, natanggap ang kagalingan ng babaeng may kitong at kagalingan ng babaeng o ang alipin ng Kapitang Romano dahil sa salita ng Diyos. Sa ating buhay, paano ba? No? Hinihipo din tayo, mga kapatid ko sa Panginoon. Hinihipo din tayo ng Diyos. Ang humihipo sa atin ngayon, ang kanyang Espiritong Banal na kumikilos sa oras ng tayo'y nanalangin, hinihipo niya tayo at doon tayo nakaranas ng kagalingan. Tatanggap natin
ang biyaya ng Diyos. Amen. Una, mga kapatid ko sa Panginoon, ang tanong ko dito, paano ba nila natanggap ang kagalingan o ang biyaya ng Diyos? Ang biyaya ng Panginoon sa Kristo sa kanila ay sa pamagitan ng kanilang paglapit. Sa paglapit ay nandoon ang kababaan ng loob. Sa paglapit ay sambahin natin siya. At bago tayo humingi, sambahin muna natin ang Panginoon. Amen. So yung pangalawa naman, sa pamagitan ng paghipo at sa kanyang mga salita. Sabi niya, ibig ko, gumaling ka. Ganon din kayong kapatid. Sinasabi ko sa iyo, kayo mga nanonood ngayon na may karamdaman at may sakit, ibig ko, gumaling ka. Yan ang sabi ng Panginoon sa ating binasa. Amen. Ibig ko, answered prayer ka. Ibig ko, makalaya ka sa pagkaalipin ng karamdaman na yan. Ibig ko, malaya ka, gumaling ka. Kung ikaw may apektado na may virus na ngayon ng COVID-19, ibig ko, gumaling ka. Yan ang sabi ng Panginoon. Amen. Angkinin mo ang kagalingan mo, kapatid. Angkinin mo ang biyaya ng Diyos. Ang pangatlo, mga kapatid ko sa Panginoon, kung bakit nila natanggap ang biyaya ng Diyos. Bakit sila answered prayer? Dahil sa malaking pananalig. Great faith. Sabi doon sa talata 10, namangha si Jesus. Nang marinig ito, sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi pa ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Sa pamamagitan ng ating pananalig ay isa pa rin yun, mga kapatid ko sa Panginoon. Susi ng mga grasya na mula sa Diyos. Susi upang matanggap natin ang biyaya ng Diyos. Pamamagitan ng ating pananalig. Amen. Nando doon, makakasama, siyempre, di ka lumalapit sa Panginoon, di ka lumapit sa Kanya, di ka lumapit sa Kanya upang humingi kung wala kang pananalig. So nando doon, automatic. Matik na yon na may pananalig tayo sa Diyos. Hindi ka basta-basta lumalapit kung wala kang pananalig. Di ba kapag ikaw nangutang, pag ikaw nangutang sa isang tao, kaya ka lumapit, kaya ka nangutang, may pananalig ka na pautangin ka. May pananalig ka. Kaya ikaw lumapit para humingi ng tulong. May pananalig ka na ikaw ay matutulong. Higit sa lahat doon sa Diyos. Kaya tayo lumalapit, kaya tayo humingi dahil sa ating malaking pananalig. Amen. So, ito mga kapatid, sa pamagitan ng malaking pananalig at pananampalataya natin, makakamit natin ang ating mga kahilingan. Amen. Ako, isi-share ko lang bago. Dito ako magtatapos, mga kapatid, maikli lang. Dahil di ko habaan ang ating pagbabahagi dahil ang ating punong lingkod mamaya ay magla-live din siya sa radyo, sa ating himpilan, DWXI, ating mahal na punong lingkod, Brother Mike. Magla-live mamaya siguro alas 5 yan. So, antabayan ninyo po yan, mga kapatid ko sa Panginoon. So, ang aking ibabahagi lang, dahil sa pananalig, nakamit ko ang biyaya ng Diyos. Kaya nga ako, mga kapatid, bilang pagpasalamat sa Diyos, ay naglilingkod ako. Wala akong magsabihin, hindi ako mapipilitan o ano pa man, kumbaga sa nung panawagan niya sa akin, basta na lang nandun na ako, cool na ako, gusto ko siyang paglingkuran. Bakit? Dahil sa utang na loob ko sa Panginoon, sa ating Diyos na si Yahweh El Shaddai. Ano ba yung utang na loob ko? Nang ang aking anak ay magkaroon ng depresya sa katawan. Ang aking anak po noon, mga kapatid ko sa Panginoon, sa edad na 4 anyos ay lumulubo dito ang liig niya. Lumulubo ang kanyang liig. No? Parang manok. Pag kayong medyo nagsalita siya ng pagigil, ay lumalaki ang kanyang lalamunan.
So sabi ko lang, bakit ganun? So pina-check up namin yan, pina-check up ng aking sister wife. At ang findings ay mayroon daw tissue na kailangan at tatanggalin para mawala yon. At pag hindi daw tinanggal, mawala daw ang boses ng anak ko. Sabi naman ng doktor, kailangan operahin. At ang sabi ng misis ko, magkano naman dok? Ang sabi ng doktor, 25,000. 1986 o 88 mga kapatid ko sa Panginoon, malaking halaga yung 25,000. So sa panahon yun wala kami. So 4 na taon ng aking anak yung panahon yun, yung aking panganay na lalaki. So ang sabi namin sa doktor ay mag-ipon muna kami. Dumating ang 4 na taon, lumipas ang 4 na taon, ang ganun pa rin, lumalaki ng anak ko, pero lumalaki din yung lalamunan niya. So sabi ko, ipa-opera na natin dahil meron na tayong sapat na halaga. So ang ginawa ng aking asawa, pumunta ulit sa doktor at pina-schedule ang operasyon. At ang sabi ng doktor na ito na gustong mag-opera ng aking anak ay major operation. So sabi naman namin, paano po ang buhay namin ng anak ko? Kasi sabi, bubutasan daw sa balikat at doon hihinga ang anak ko. Lalagyan ng tubo. Major operation. So ang tanong, paano po ang buhay ng aming anak? Ang sagot ng doktor, 50-50. So doon ako nag-isip, isusugal ko ba ang buhay ng anak ko sa ganon? Gagastos ako ng malaking halaga sa 25,000 ng panahon yun, malaki ang halaga para sa amin. At ang sabi ko, walang kasiguraduhan ang buhay ng anak ko. So anong ginawa ko? Ang salita ko, bagamat wala pa ako sa gawain ito mga kapatid, pero nandoon ang malaking pananalig ko sa Panginoon. Ang pagkilala ko sa Diyos, ang sabi ko, binitawan kong salita sa aking misi, sabi ko, wag na nating ipa-opera yung anak natin. Total, ibinigay ng Panginoong Diyos sa atin yan. Sa Kanya natin ipagkatiwalayan. Siya ang magpapagaling niyan. Yan ang binitawan kong salita. Salita o isang deklarasyon ng isang pananalig ko sa Panginoon. Hindi namin pinaopera, mga kapatid ko sa Panginoon. Sabi ko, total, siya ang nagbigay sa atin, siya ang magpapagaling. Lumipas at lumipas ang panahon, lumaki ang anak ko, lumalaki ang boses. Nagbinata hanggang sa nag-aral ng college, nawala, napansin namin nawala na ang paglaki ng lalamunan ng anak ko pag nagsasalita siya ng panggigigil. So napansin namin nawala na. So nung panahon naman yun ay nasa gawain na ako, tinawag na ako ng Diyos. Naglilingkod na ako. So yun mga kapatid ko sa Panginoon. No mag-graduate ang anak ko sa isang kurso, seaman ang kanyang kinuha. So nagkaroon ng general check-up o sa pagtinitingnan ang buong physical na katawan para makita kung may diferensya o ano. Dito pinapatunayan ng Diyos na siya ay lubusang pinagaling niya. Gumaling ang anak ko. At ngayon, 35 years old na anak ko, bumabiyahe siya ngayon kasalukuyan nasa ibang bansa siya dahil isa siyang seaman. So yun mga kapatid, kaya ganun na lang ang aking pasasalamat sa Diyos. At hindi lang, marami pa akong karanasan, mga biyaya ng Diyos. Saan? Dahil sa pamamagitan ng patuloy at patuloy na paglapit ko sa Kanya at patuloy na mayroong pananalig sa Kanya. At yun, nandoon. Kapag tayo lumalapit sa Diyos, hinihipo niya tayo. Ano man ang ating karamdaman, kayang pagalingin ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang paghipo. Saan? Mga salita niya na ating naririnig. Yan ang dumadapo sa ating puso at naramdaman natin ang presensya ng Holy Spirit. At yan, nararanasan natin ang tunay na kagalingan na mula sa Panginoon. Kaya sa pangyayari ngayon mga kapatid ko sa Panginoon, walang imposible. So kaya nga, ang series ko sa aking pagtutok ay hindi tayo dapat matakot, hindi tayo dapat mangangamba. Nandoon tayo, dapat lagi tayong matatag sa ating panalig. No? Amen.
Hmm. Be strong, anti-courage. Yan ang topic ko kahapon. So ganun din mga kapatid ko sa Panginoon. Karoon tayo ng malaking pananalig. Ulitin ko, ang aking paksa na binahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa biyaya ng Diyos na kung saan nakamit ng isang babaeng may kitong at doon din sa Kapitang Romano na may aliping may sakit o paralisado ang katawan. Natanggap ng babaeng kitungin ang kanyang biyaya, pinagaling siya ng Panginoon. Ganon din ang lalaking Kapitang Romano, pinagaling ang kanyang alipin. Amen. Paano sila gumaling? Ulitin ko. Una, lumapit sila kay Jesus at nagpakumbaba, at bago sinabi ang kanilang pangailangan, bago sinabi ang kanyang pre-request, ay sinamba muna nila o sinamba niya ang Panginoon. Ang ikalawa, sa pamamagitan ng paghipo ng Panginoon at sa kanyang mga salita. Kaya gumaling o kaya answered prayer sila. At ang pangatlo ay dahil sa malaking pananalig nila, kaya sila pinagpala ng Diyos. Ganon din tayo mga kapatid ko sa Panginoon. Ulitin ko, tayong lahat ay pagpapalain ng Panginoon kapag tayo patuloy na lumapit sa Kanya at mayroong malaking pananalig. Manalig at manalig lang tayo sa ating Diyos na buhay. Amen. Sabi nga doon sa Mateo 11, no? Tandaan ninyo, marami ang darating na buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa harapan na kasalo ni Abraham, isa katakob sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, tayo na yon, no? Silangan at kanluran, sa silangan tayo, sa parte ng mundo. Ibig sabihin, marami sa atin, tayong lahat, na dudulog sa pag nakasalo ni Abraham, isa katakob sa kaharian ng langit. Dito lang tayo magtatapos mga kapatid sa Panginoon, at minsan pa tayo manalangin sa Panginoon, sa ating Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, si Yahweh El Shaddai. O Diyos na makapangyarihan, Yahweh El Shaddai, ang Diyos na noon ngayon at magpakailanman, maraming salamat po Panginoon sa oras, sa maikling oras na ako'y pinahintulutan mong magbahagi na iyong mabuting balita. Lobin mo, O Diyos, na ito'y nakapagbigay ng pagpapala sa aking mga kapatid, sino man sila na nakatunghay sa live FB na ito. Panginoon, maging answered prayer nawa sila anuman ang kanilang mga kahilingan sa oras nito. Lobin mo, O Diyos, kung anuman ang ginawa mo sa dalawang nabanggit dito sa aming binasa, ang babaeng kitungin, ang lalaking Kapitang Romano. Lord, kung anuman naging answered prayer man sila sa kanilang mga kahilingan, dalangin ko sa pangalan ni Jesus ay answered prayer din po silang lahat o kaming lahat, Panginoon. Lord, pagpalain mo unang-unang, O Diyos, ang aming pisikal na katawan. Patuloy mo pong ipagkaloob sa amin ang kalakasan, pisikal na nagmula sa iyo. Patuloy mo po kaming ingatan, O Diyos, ilayo sa anumang mga kapahamakan. Ilayo mo kami, Panginoon, sa mga salot na dumarating sa aming kapaligiran. Lord, pagpalain mo ang aming punong lingkod, ang buhay niya patuloy na gamitin mo sa kapanahunan na magbigay ng pagpapala, daluyan ng pagpapala mo para sa aming lahat, O Diyos. Patuloy mo pong palawigin pa ang kanyang buhay at marami pang mga taong madala tungo sa iyong paghahari. Lord, ingatan mo po ang buhay ng aming punong lingkod, O Diyos. Patuloy mo po siyang balutin ng kapangyarihang banal na dugo upang hindi siya mapinsala kasama ang kanyang buong pamilya, mga mahal sa buhay, ng anumang virus na ito, ano pa mga naglipa ng mga gawa ng masamang espiritu. Lord, pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, kaming lahat na niniwala at nagtitiwala sa iyo bilang ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas. Ikaw ang aming Panginoong Diyos na nag-alay ng buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po kaming lahat, Panginoon, na niniwala at nagtitiwala sa iyo. At ngayon pa lang, Panginoon, ay inaangkin ko na kaming lahat kasama ang aming mga mahal sa buhay ay pinagpala mo na. Natanggap na namin
ang iyong grasya sa pangalan ni Jesus. Sa iyo namin ibalik, Panginoon, ang papurit pasalamat pagsamba sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Purihin natin ang Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, at maraming salamat sa inyong panonood at sumaatin ang pagpapala ng Diyos.